You know, tapos na yung delivery sa tapos na yung delivery sa Harrow Blocks. Ikot-ikot din ako doon. Di na ako nag-video kasi pahinto-hinto rin eh. Ikot-ikot ako ron sa may okay, sorry no. Ikot-ikot ako ron sa may subdivision. Tapos ano ba? It turns out na yung tinuro nila part din ng subdivision na pinuntahan ko. So may isa ron bumati sa akin. Nakita niya keso yung gamit ko. Siya nagturo sa akin kung saan merong ibang site. Nga lang, grabe namang shades to, ang dumi. Suot akong shades. Yun ang labo. So wala. Ano nga ba? So yun, tinuro ako kung saan yung ibang site. Pagpunta ko doon sa ibang site, part din pala ng subdivision na pinuntahan ko. And yeah. So ngayon balik na, tapos na yung delivery ng Harrow Blocks. I am at 73%. Puhunan ko dito kanina 83, 82. So naka 10 volts na ako. Sakto lang na pauwi. Hindi ko lang alam kung nakailang kilometers ako kasi paikot-ikot ako doon eh sa subdivision eh. Tentuhin ko na lang pag uwi kung ilan ang total. Go na. Ito, init sa puwet. Yeah, may truck na yan. Sipin mo, sige po, pag naipit ka rin, no? Sipin mo, pag big bike yung dala ko, no? Iingay, vroom, vroom. Tapos ganito ako kabagal. Nung umatin ako ng funeral, isa dun sa mga client ni Kernel, may big bike. Tambay siya doon. Sabi ko, picture ah. Suki yan sa shop, papagawa ng barel. Tambay siya doon. Post ko sa Facebook ko, kaya yun naman kami magka-Facebook eh. Laki! 1250 BMW RS, kung ano man yung RS na yun. Dalawang klase, isang 30 liters, isang 20 liters. Sa kanya 20 liters. Pero laki pa rin, putik. Ang presyo niya 1.6 tsaka 1.7 plus. Diba? Halos 2 million na. Sa kalating milyon mahigit. Motor. Mahal pa sa kotse, no? Ay, kinoment ko pala kung kilala niyo si Biyaheng E-Bike. Sa Facebook siya eh. Ewan ko lang kung may YouTube siya. Pero Facebook ko siya pina-follow. Hindi ko alam kung ano yung e-bike niya eh. Parang mukhang Force eh. Force e-bike eh. Ano siya, nag-vlog siya ng punta siya ng Bulacan, may swimming, parang ganyan. Sabi niya, ang init, ganyan. Sabi ko, magputi ka. Kasi naka-black helmet, black jacket, black pants. Pati yung bonnet niya sa loob, black. Init nun. Tingnan mo ako ngayon, puti lahat. Oh. Puti helmet. Ang black lang sa akin yung gloves. Pero, tsaka pants pala, ang tawag din sa pants ko. Fatigue. Pero ganyan-ganyan lang yung pants ko. Ano yan? Stretch yan. Manipis. Tapos ano tawag sa ganun? Yung madaling matuyo. Dry fit. O diba? Manipis na dry fit. Saka matibay na klase.
Para sa nipis niya, matibay siya. Tapos long sleeve ko puti, dry fit din. Yung balaklava yung parang bonnet. Yung balaklava ko puti rin. Medyo camo pero puti pa rin. Para hindi mo ganong naramdaman init. Kasi naramdaman ko yon nung gamit yung helmet ni teacher. Itim kasi yung helmet ni teacher eh. Sabi ko, init ah. Tagos sa ulo, sa helmet, yung init ng araw. Anong oras na? 2:00. Tagos sa yan, sa helmet. Pag itim yung helmet mo. Meron na akong itim ngayon, yung reflector, yung parang MMDA reflector. Yung mesh naman to eh. Para siyang rubber. Matibay na klaseng rubber na mesh. Napakinabagang ko yung pagiging nito yung goma nito na malaki, na makapal, na may ipin-ipin kasi kanina sumasampa-sampa ako dun sa site, pumaparada ako, nag-discarga ng hollow blocks, maparada ako, hanap ako ng maparadahan na lilim, nampak ko sa lupa sila sa gilid ng bundok, literal na bundok ng bangin, lupa, hindi sementado, tapos inahon ko doon. Medyo kumayod siya, pero although kumayod siya, hindi ko niratrat. Alam niyo, yung alalay lang nakakapit. Kumapit sa lupa. Kasi nga may ipin. Pag bulog to, pag flat ito, wala. Kaskas lang. Di pakinabangan ko yung pagiging niya. Rough. Ang tawag nga Amerikana dito, Knobby. K-N-O-B-B. Y. O-W ba yan? Knobby. Mangipin. So, palagpasin tong kotse na blue palagpasin natin Kung ano man tawag sa'yo. Yan. Lagpas na siya. Titanium. Ford Titanium. Tuulin nyo. Salubong ako kanina, hindi pa, nagre-record na ako. Hindi pa ako nagre-record na, nakasalubong ako Quezon Puti. Mature na siya, Quezon Puti, no? Mature na rin, hindi siya teenager, hindi siya millennial. Siguro mga, baka na siya, ang tawag Gen X na siya. Kasi mangot, mainit kasi naka-block pa. Basta mga e-bikers niya nakasimangot dahil alam niyo na, palapitan ng palapit ang araw ng paghuhusga. Judgment Day is April 15. Bilang na maliligayang araw ng mga e-bikers. Husgahan na kayo ng bayan. Concentrate tayo na makapag-charge tayo mahaba-haba. Kukwentahin ko kung ilang kilometers nagawa ng 10 volts. Ayan, tulad yan, 72. 72. Hintayin natin na malaman ko yan pag-uwi. Ilang kilometers kaya ako? Kasi kung ano man narating ko, times 2 ko lang yun. Yun na yung sagara ng battery nito. Kasi 63 daw to yung sagad. Saya. Ang ganda nitong Komine na na gloves na leather. Tingin-tingin din. Komine na gloves na leather. Ang leather niya lang yung top and bottom. Yung gilid mesh, pero matibay na klaseng mesh. Kung ano mang material yon. Mesh na pinong-pino.
O diba, eh, di sabihin may hangin. May hangin, may singawan, hindi gaano mag-aamoy alipunga. Actually, nagagamit ko ito ng for the longest time. For the longest time, ilang months ko na itong gamit. Nito ko lang siya sinimulang labhan eh, kasi nag-aamoy alipunga na. Pinag-gym ko kasi sa gym talaga, pawis-pawis ako. May alipunga na. Di ba pag pinagpawisan pa ulit-ulit, may alipunga na pagpaa. O, ganun din yung palad pala. Ay ko, kadorder na to, labang ko na nga. Nilabang ko. Pag magmula nun, lagi ko na siya nilalaban. Komine leather gloves. 675, parang gano'n. Kailan ko lang 700. Minsan, siguro naman free shipping na yan, di ba? So, ko lang 700. Tapos yun nga, namamanhid yung daliri ko dahil sagad sa dulo. Sagad sa dulo, masikip. Bakit humahalik sa puwet ko itong isa na to? Palagpasin natin. Ayoko na may humahalik sa puwet ko eh. Ayan, lagpas ka, dali. Lagpas. Ayaw mo pa rin? O, pipreno na ako. Lagpas na! Bibidyohan mo ba? Baka nang bibidyo ng kesa to ha. Delicate yun ah. Kaya lang ko yata mag-withdraw para mamamalengke kami. Hi. Need to work hard every day, harder, work long hours every day. Sales. Para tayo ay kumita. Babayad ko lang ng kuryente. Kano bayad ko saan? Saka na nga mag-withdraw. Muna. Mag-withdraw. Para makapag-charge na. Huwag mo sabihin pati middle finger ko masikip. Pinutasan ko na kasi yung dulo nito sa ring finger kasi namamanhid nga. Uy! Yun na lang, narinig ko siya. Tsaka kita ko Tsaka kanan na ako eh. Meron post si sino ba yung komedyante Manzano, Luis Manzano. Nagre-repost yun eh. I think yun eh, parang contestant, parang participant yun sa sa Christmas e-bike last December last year. So, inabutan siya sa traffic. Talagang Christmas light siya, literal. Iisa lang kulay, yung light lang. Tapos nirepost ni Luis Manzano, sabi niya, oh, ito siguradong kitang-kita niya na to. Kasi mula ulo hanggang pantalon. Ayun ko kung pati sapatos, basta umiilaw siya o saan ka pa. Pero bilog ilaw siya. Na-imagine ko lang, kung yung ilaw na yun, yung LED na yun na ginawa niya na Christmas light, is ginawa niyang tawag nun, stripes, tapos solid, tapos blue o green kung ano man, or white kung ano man. Di ba parang Tron na yun? O di ba? Ewan ko kung anong heat index ngayon, pero para sa akin bearable yung init. Ramdam ko yung init ng panahon sa pants ko kasi yung pants ko hindi puti. Bandang tuhod ng pants ko. Pero yung shoulder, yung ulo sa helmet, yung bearable. Yan. So kung kayo lalabas, magmo-motor, or bibili, or magsusuot, or always wear white. Kasi white, it reflects the sun. And when it reflects the sun, pwede minus sa init, di ba?
ng panahon. Yun, parang nabili na yung aparador project ah. Okay. Charge na tayo.